Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Roel. Taong 1995. Probinsya ng Capiz. Kadalasan namamata natin ng hindi sinasadya ang isang tao. Nahuhusgahan sa panlabas nilang anyo. Ito ang naging karanasan ng ating tagapagpadala. Isang binatang lumaki sa syudad at namuhay sa karangyan. Ang mga magulang ni Roel, nagmamay-ari ng malaking tindahan ng mga gamit pang isda sa bayan ng Rojas. Isa sa pinakamayamang tao sa kanilang bayan. Nag-iisang anak ang binata kaya sunod ang lahat ng luho. Ngunit nabago ang pananaw ng binata nang minsan itong ipadala ng kanyang mga magulang sa karatig bayan para asikasuhin ang kanilang lupang nabili. Bakit naman ako yung pupunta doon, tay? Alam niyo naman na hindi ako sanay sa ganung lugar eh. Wika ni Roel. Wala naman akong ibang inaasahan kung hindi ikaw, Roel. Ikaw ang magmamana ng lahat ng meron kami ng nanay mo. Kaya siguro naman, nararapat lang na umpisahan mo ng aralin ang lahat ng mga negosyo natin. Tapos ka naman na sa kolehiyo eh. Ano pa ba ang hinahanap mo sa buhay? Tugon ng ama na ang pangalan ay Mang Mario. Walang nagawa ang binata. Kinabukasan pinunta nito ang nasabing lugar. Sa daan pa lang ay dismayado na ito. Napakamaputik. Malalaki ang nakausling bato. Halos hindi makapasok ang dala nitong sasakyan. Umabot ng halos 1 oras bago nito marating ang lokasyon. Sinalubong ito ng kanyang lolo Tasyo na doon din naninirahan sa lugar. Mabuti naman at nakarating ka na, apo. E halika muna sa bahay nang makapagtanghalian ka. Naganda ako ng tinolang native na manok. Yung paborito mong binakol. Wika ni Tatang Tasyo. Talagang kabisado niyo po yung paborito ko, no? Kayo nga lang ho yung gusto kong puntahan dito eh. Saka yung luto niyong binakol. Tugon ni Roel. Masayang kumain ang binata kasama ang mga pinsan. Pagkatapos kumain, pinunta nito ang lupang nabili ng kanyang ama. Matarik ang daan papunta sa lokasyon at masukal. Idagdag mo pa ang basang kapaligiran dahil kakatila lang ng ulan ng mga oras na yun. Ngunit naging sulit ang pagod ng binata nang marating nito ang lugar. Kaya naman pala hindi mapakali si tatay na puntahan ko tong lugar eh. Ang ganda pala. Pero teka, nabanggit ba sa'yo ni tatay kung anong balak niyang gawin dito? Tanong ni Roel. Sa pagkakaalam ko, ipapaayos niya yung lugar para gawing pasyalan eh. Pero hindi pa naman magagawa kaagad yon. May ilang residenteng nakatira sa lote. Wika ni Tatang Tasyo. Gaano ba kalawak yung lupang nabili ni tatay? Saka ilang pamilya ba'y nakatira? Muling tanong ni Roel. 6 na hektarya ang kabuuan. 4 na pamilyang nakatira sa iba't ibang bahagi ng lote. Nakausap na namin ang ilan eh. Pero may isang bahay pa doon banda sa may talon. Hindi namin napupuntahan. Lumakas yung ulan ng mga nakaraang araw eh. Wika ni Tatang Tasyo. Nagulat si Roel sa sinabi nito. Dahil hindi nabanggit sa kanya ng ama na may talon sa nabiling lupa. May talon? Eh saan po banda? Malayo po ba dito? Tanong ni Roel. Oo, may kasamang talon. Malayo mula sa kinaroroonan natin. Pero kung doon tayo dadaan sa kabilang dako, mas malapit. Kaso maglalakad ka pa ha at hindi biro ang daanan. Naglipa na mga limatik sa lugar. Wika ni Tatang Tasyo. Sige ho, sa susunod na lang po natin puntahan yung talon.
Saka yung pamilyang nakatira doon kausapin na rin natin. Medyo matagal pa naman ako dito eh. Wika ni Roel. Kinagabihan matapos ang hapunan, binisita ng mga pinsan si Roel. Matagal hindi nagkita ang mga ito, kaya naman naisipan nilang dumalaw at makipag-inuman. Malapit sa mga pinsan ang binata dahil minsang nanirahan ang mga ito sa kanilang tahanan sa syudad. Ang tagal mong hindi nakadalaw dito, pinsan. Huling punta mo. Hindi ka pa yata marunong magsuot ng salawal eh. Wika ni Edwin. Oo nga pero alam mo, nakatapos ka na sana sa pag-aaral mo kung nanatili ka lang sa bahay. Bakit ka ba kasi umalis? Tanong ni Roel. Hinahanap kasi ng katawan ko yung trabahong bukid eh. Hindi ako sanay sa syudad pero ayos lang din. Kahit papaano naman, malaki ang natulong ni Tio Mario sa amin. Tugon ni Edwin. Oo nga pala, naalala ko lang, alam mo ba yung daan papunta sa sinasabi ni Lolo Tasio? Yung talon sa kabilang dulo ng nabili ni tatay? Tanong ni Roel. Oo pinsan, alam kong daan papunta doon pero masyadong delikado. Naglipa na sa lugar ang mga lintang gubat. Maliban pa dyan, sobrang sukal na. May mga nagsasabi pa nga, may namamataan daw sa lugar na malaking aso. Meron pa daw bahay dun eh. Ang sabi ng mga tao, aswang daw yung nakatira. Wika ni Edwin. Bilang isang taong lumaki sa probinsya ng Capiz, normal kay Roel ang makarinig ng mga usapan tungkol sa aswang, mambabarang at mangkukulam. Ngunit ni minsan, hindi pa ito nagkakaroon ng pagkakataon na makakita ng totoong nilalang. Marami na ako naririnig tungkol sa mga ganyang bagay pinsan. Pero ni minsan hindi ako nakakita kahit isa eh. Kaya kahit lumaki tayo sa ganong tradisyon, ang hirap pa ring maniwala. Wika ni Roel. Ibahin mo ang isang to pinsan. Marami ang nakapunta na sa lugar na yon at nagsabing aswang nga ang matandang nakatira. Tanungin mo na lang si Lolo kung ayaw mong maniwala. Tugon ni Edwin. Habang nag-uusap ang magpinsan, lumapit si Tatang Tasio. Parang narinig ko yata yung pangalan ko ah. O bakit? Anong meron? Tanong ng matanda. Kasi may sinasabi po tong si Edwin tungkol sa bahay doon malapit sa talon. Totoo po bang aswang yung nakatira doon? Tanong ni Roel. Totoo ang sinasabi ng pinsan mo. Kahit ako, kamunti ka ng mabiktima ng mga nilalang na nakatira sa lugar na yon. Alam kong alaga sila ng matandang yun eh. Kaya kung pupunta ka sa lugar, wag na wag kang magpapaabot ng dilim. Mapanganib ang lugar na yon sa oras na lumubog ang araw. Wika ni Tatang Tasio. Wala naman po akong balak na pumunta sa lugar na yon. Siguro sa susunod na araw na lang. Wika ni Roel. Naparami na ang inom nito. Nagpa siyang magpahinga ang magpipinsan. Kinabukasan maagang bumalik si Edwin upang ayain si Roel na mangisda. Pinsan, pupunta kami sa sapa ng mga kaibigan ko. Balak naming manghuli ng isda eh. Gusto mo bang sumama? Wala ka namang gagawin dito eh. Wika ni Edwin. Bigla namang sumingit sa usapan si Tatang Tasio. Manghuli ng isda baka mo? Baka kung saan kalokohan mo na naman dalhin yung pinsan mo, Edwin ah, magtigil ka. Nananahimik yang si Roel dito. Wika ni Mang Tasio. Si Lolo talaga. Sa kabilang sapa nga po kami pupunta. At saka matagal na po ako nagbagong buhay, Lolo. Ano Roel, sama ka? Tanong ni Edwin. O sige, wala naman akong gagawin dito eh. Lolo, sama na po ako sa kanila ah. Muling wika ni Roel.
O sige, basta mag-iingat kayo ha, Edwin. Ikaw nang bahala dyan sa pinsan mo. Kapag may nangyari dyan, umanda ka sa akin. Muling wika ni Tatang Tasyo. Opo lolo, ako na pong bahala. Sige na po, tutuloy na po kami. Habang naglalakad, walang tigil sa kwento si Edwin. Napapangiti naman si Ruel dahil wala pa rin itong pinagbago. Wala ka pa rin pinagbago, no? Mahilig ka pa rin magkwento. Teka, parang ang layo na natin ah. Malapit na ba tayo? Tanong ni Ruel. Oo, malapit na tayo. Ayun na nga si Nais ko oh. Kanina pa pala sila nakarating. Tugon ni Edwin. At dahil hindi naman alam ni Ruel ang gagawin, nag-antay ito sa gilid ng sapa habang iniintay ang pinsan at ang kaibigan nito. Sa kalagitnaan ng panghuhuli ng isda, napansin ni Ruel ang isang matandang namumulot ng suso sa gilid ng palayan. Malapit lang ito sa kanya, kaya naririnig niyang nagsasalitang mag-isa ang matanda. Ay nako, napakadami nyo na naman dito sa palayan. Uubusin nyo na naman ang mga tanim kong palay. Lumipat nga kayo sa sapa. Wika ng matanda. Sabay hagis na mga napulot niyang suso. Aksidenteng natamaan si Ruel. Napaarayang binata dahilan para mapatayo sina Edwin. Bakit pinsan? Anong nangyari? Tanong ni Edwin habang papalapit kay Ruel. Nakita nitong puro putik ang damit ng pinsan dahil sa mga suso na inihagis ng matanda. Wala to pinsan, sige na. Manghuli lang kayo dyan nang makarami tayo. Wika ni Ruel. Saan ang galing yung putik sa damit mo? Muling tanong ng pinsan. Sabay lingon sa matandang papalapit sa kanila. Kagad itong kinumpronta ni Edwin. Inawat naman siya ni Ruel. Sandali lang, hindi naman sinasadya ng tao, Edwin. Hayaan mo na. Wika ni Ruel. Pasensya ka na ha. Hindi ko alam na nandyan ka eh. Nasaktan ka ba? Tanong ng matanda. Hindi naman po manong. Ayos lang po ako. Tugon ni Ruel. Nakahinga ng maluwag ang matanda. Dahil ang buong akala nito, nasugatan si Ruel dahil sa mga binatong suso. Matapos ang pag-uusap, kagad na ding bumalik sa pagtatrabaho ang matanda. Umusad na din si Ruel papunta sa dulo ng sapa. Ilang sandali pa nag-aya na si Edwin na umuwi. O tara, uwi na tayo. Medyo mahina na yung baterya namin eh. At isa pa, marami naman na tayong nahuli. Nasaan pala yung matanda? Bakit hindi natin bigyan ng ilang pirasong isda? Wika ni Edwin. Nilingon ni Ruel ang matanda ngunit wala na ito. Nako, mukhang umuwi na yata si Tatang. Hayaan mo na. Tara na oh, mukhang uulan pa. Tugon ni Ruel. Pagdating sa tahanan, inasikaso ni Edwin ang isda. Samantalang si Ruel naman ay kinausap ni Tatang Tasyo. Nakahanap na ako ng sasama sa atin papunta dun sa pinakadulo. Kabisado nila ang lugar. Alam din nila yung pinakamalaking daanan para makapasok at makalabas ng madali. Wika ni Tatang Tasyo. Mabuti naman po lolo. Kailan daw po sila pwede? Tugon ni Ruel. Ikaw ang bahala kung kailan mo gustong pumunta. Pwede naman bukas, total. Hindi naman umulan ng ilang araw eh. Tuyo na ang paligid. Wika ni Tatang Tasyo. Sige po, bukas ng bandang tanghali tayo pupunta. Sigurado kasing tatanghaliin ako ng gising eh.
Naghahanda na naman ng pulutan si Edwin eh. Wika ni Ruel. Kagad nag-utos si Mang Tasyo na pasabihan ng kausap nitong tao tungkol sa sinabing lakad nila Ruel. Hindi nga nagkamali ang binata. Kinabukasan tanghali na itong nagising. Naparami na naman ang inom. Paglabas ng silid ng binata, nagaantay na sa kanila ang taong kausap ni Tatang Tasyo na itago na lang natin sa pangalang Benji. Magandang umaga, Apo. Mabuti naman at nagising ka na. Nga pala ito si Benji, ang sinasabi kong sasama sa'yo papunta doon sa bahagi ng lupang malapit sa talon. Pasensya ka na at hindi ako makakasama ha. Gawa ng masakit na mga kasukasuan ko eh. Mukhang hindi ko kakayanin ng malayong lakaran. Pero huwag kang mag-alala. Gaya ng sinabi ko, kabisado ni Benji ang lugar. Wika ni Tatang Tasyo. Ganun po ba? Sige po, kami na lang po ni Edwin ang pupunta. Tugon ni Ruel. Ay nako, mukhang malabo ding makasama si Edwin eh. May pinapagawa sa kanya ang tiyo karding mo. Muling wika ni Tatang Tasyo. Huwag kang mag-alala, Ruel. Ako nang bahala sa'yo. Wika ni Benji. Matapos ang pag-uusap, nag-ayos ng sarili si Ruel. Medyo malayo ang lalakarin nila, kaya hindi na nagsayang pa ng oras ang binata. Habang nasa daan pa na ikwento ng kasama, nakikisakay lang ang binata dahil wala naman itong alam sa mga pinagsasabi ng kasama. Inabot ng 30 minuto ang paglalakad ng dalawa bago tuluyang marating ang hangganan ng lupa nila Ruel. Ngunit bago pa man pumasok sa lugar, binili na ni Benji ang binata. Kapag meron kang narinig na tumawag ng pangalan mo, huwag na huwag kang lilingon. Tandaan mo, Ruel, tayo lang ang magkakilala sa lugar na to. Makikipag-usap ako sa iyo sa pamamagitan ng pagbulong. Wika ni Benji. Wala namang pagtutol kay Ruel. Matapos ang pag-uusap, tumuloy na sila sa paglalakad papasok sa mismong gubat. Ayon kay Benji, ang kagubatang iyon, bahagi pa ng kabuang lupang nabili ng tatay ni Ruel. Ilang minuto pa narating na nila ang talon. Manghang-mangha ang binata sa tanawin. Hindi nito alintana ang napakaraming lintang gubat na nakakapit sa kanyang binti. Inikot ni Ruel ang tingin sa paligid. Hindi ito makapaniwalang may ganun kagandang lupang pag-aari ng kanyang ama. Dito ka lang muna ha. Kukuha lang ako ng mga dahong gagamitin natin pampausok para mawala yung mga lamok. Tanggalin mo na din yung mga limatik na nakakapit sa binti mo. Ang tataba na oh. Wika ni Benji. Lumakad ito palayo. Naupo naman si Ruel sa paanan ng isang puno. Pinagtatanggal ang mga lintang gubat na nakakapit sa kanyang binti. Maya-maya pa, natanaw nito mula sa kabilang bahagi ng talon ang isang matanda. Naglalakad ito habang pasan-pasan ang bungkos ng mga kahoy. Tanda ni Ruel ang mukha ng matandang iyon dahil yon yung aksidenteng nagbato sa kanya ng mga suso sa sapa. Hindi na alintana pa ni Benji ang bilin sa kanya. Pinunta nito ang nakitang matanda. Tatang, magandang hapon po. Ano po ginagawa niyo dito? Tanong ni Ruel. Inilapag ng matanda ang pasa nitong kahoy. Nagulat nang makita si Ruel. Mukhang ako ang dapat magtanong sa iyo niyan eh. Delikado ang bahaging ito ng kagubatan. Lalo pat tanghaling tapat na. Sino ang kasama mo? Tanong ng matanda. Benji po yung pangalan niya eh. Hindi ko naman po siya gaanong kakilala pero maiba ko manong ah. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Ruel. Delikado sa lugar na ito dahil walang pinipiling oras sa mga elemento para sumalakay.
hindi na gaanong naaabot ng mga tao ang bahaging ito ng bayan. Kaya madalang din ang mga bumibisita. Hindi sanay ang mga nilalang na nakatira dito sa presensya ng mga tao. Wika ng matanda. Nilalang? Ano pong klase ng mga nilalang? Tanong ni Ruel. Biglang natigilan sa pagsasalita ang binata nang sumenyas ito na tumahimik. Hinawakan nito ang kamay ni Ruel. Dali-daling naglakad palayo. Taranta ang matanda ng mga sandaling iyon, kaya hindi na nagawang magtanong ni Ruel. Basta na lang itong sumunod sa matanda. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang mga ito sa isang maliit na kubo. Dito ako nakatira. Pagpasensyaan mo na ha. Nagkalat ang mga tuyong dahon sa paligid. Mangyari kasi, nagsisibak ako ng mga panggatong na ipagbibili ko sa bayan. Wika ng matanda. Ayos lang naman po pero ano po bang nangyayari? Bakit niyo po ako sinama dito? Tanong ni Ruel. Ligtas ka sa lugar na ito. At yung kasama mo, malamang nasa panganib na ang buhay niya. Hindi ko nga alam kung bakit nagtiwala ka sa taong yun eh. Muling wika ng matanda. Kilala niyo po ba si Benji, Manong? Tanong ni Ruel. Inaya siya ng matanda na pumasok sa tahanan. Dahil mabait naman ito sa kanya. Hindi nagdalawang isip na tumuloy ang binata. Wala namang kakaiba sa matanda. Simpleng kubo lang din ang tahanan nito. May mga lumang kagamitan sa pagluluto. Ito lang ang nakikitang gamit ni Ruel. Magpahinga ka na muna. Mamaya, ihahatid kita sa labas ng gubat. Antayin lang natin makalampas sa mga kaibigan kong dadaan. Wika ng matanda. Napakunot ang noo ni Ruel dahil sa kakaibang kinikilos nito. Mga kaibigan niyong dadaan. Ano pong ibig sabihin nun? May ibang tao bang nagpupunta dito? Tanong ni Ruel. Hindi tao ang tinutukoy ko. Kung hindi sila. Tugon ng matanda sabay turo sa labas ng bintana. Nanlaki ang mga mata ni Ruel nang makita ang naggagandahang mga usa. Hindi makapaniwala ang binata na may mga ganong hayop sa lugar. Sa isip nito, ito marahil ang isa sa mga dahilan ng kanyang ama kung bakit nito binili ang isang lupain na nababalot ng makapal na kagubatan. Hindi namamalayan ni Ruel. Unti-unti na siyang lumalabas ng tahanan. Naglalakad papunta sa kinaroroonan ng mga usa. Laking gulat nito nang bigla siyang hilahin ng matanda. Ano ka ba namang bata ka? Hindi naman mga usang tinutukoy ko, kundi yung mga yon. Wika ng matanda. Sabay turo sa mga nilalang na naglalakad sa gawing dulo. Nanayo ang balahibo ni Ruel nang masilayan ang mga nilalang. Ang ilan sa mga ito ay malalaking aso. Samantalang ang ilan naman, mga taong puno ng balahibo ang katawan. Muling hinila ng matanda papasok ng tahanan ang binata. Ngunit huli na ang lahat dahil namataan sila ng isa sa mga nilalang. Umangil ito ng malakas. Dali-daling tumakbo papunta sa kinakatayuan nila Ruel. Sa kabilang banda naman, halos mabaliw na si Benji sa kakahanap kay Ruel ng mga sandaling iyon. Inabot na ito ng maghapon, ngunit hindi pa rin niya natatagpuan. Dahil sa takot nagpa siya itong umuwi. Ipaalam kay Tandang Tasyo ang nangyari. Papalis na sana nang biglang makarinig ng malakas na angil.
Kasunod nito ang sigaw ni Ruel. Kinabahan si Benji, kaya dali-dali itong tumakbo palabas ng gubat. Samantalang si Ruel naman, nakatulala sa mga nilalang napapasugod sa kanila. Hindi ito makaalis sa kinakatayuan dahil sa sobrang takot. Palapit na ang nilalang sa kanyang kinakatayuan. Halos ilang talampakan na lang ay maaabot na siya nito. Napapikit na lang si Ruel. Inaantay na may kumalmot o hindi kaya naman may kumagat sa kanya. Ngunit ilang segundo na ang nakalipas ay walang nangyari. Bigla ding tumahimik ang paligid, kaya marahan nitong binuksan ang mga mata. Laking gulat ng binata dahil nakita nitong nakatayo sa harap niya ang matanda habang nakalapat ang palad sa noo ng nilalang. Napatras ang binata. Dahan-dahang naglakad papunta sa kubo ng matanda. Pinagmasdan nito ang nilalang na nooy unti-unti ring tumatayo at naglalakad palayo sa lugar. Maya-maya bumalik na ang matanda sa loob ng kubo. Nakangiti pa itong umupo sa harapan ni Ruel. Nasaktan ka ba, iho? Pasensya ka na ha. Kamuntikan ka ng sakmalin ng mga kaibigan kong nagbabantay sa lugar na to. Nga pala, Ubas ang pangalan ko. Maaari mo kong tawagin Tandang Ubas. Wika ng matanda. Hindi pa rin makapagsalita ang binata. Hindi rin ito magawang makatayo. Napakalakas ng panginginig ng tuhod dahil sa sobrang takot. Pilit naman itong pinakalma ng matanda. Matapos pa inumin ng tubig, nahimasmasan si Ruel at ang unang naging tanong nito. Ano pong ginagawa ng mga nilalang na yun sa kagubatan? At saka, di ba po, ikaw yung matandang aksidenteng naghagi sa akin ng mga suso? Wika ni Ruel. Kung ano-ano na ang sinasabi nito. Oo nga, ako nga yun. Natatandaan nga kita. Pero pasensya ka na, iho ha. Talagang hindi ko na malayang naroon ka ng mga oras na yon. Wika ni Tandang Ubas. Sige na nga po, kalimutan na natin yun. Huwag na nating alalahanin. Tugon ni Ruel. Salamat naman kung ganon. Bueno, gaya ng sinabi ko, yung mga nilalang na yon ang siyang nagbabantay sa lugar na ito. Paminsan-minsan nagdadaan sila upang siguraduhin walang ibang makakapasok para manggulo. Pagpapaliwanag ni Tandang Ubas. Bantay sa lugar na to. Teka, Ubas po yung pangalan nyo, 'di ba? Kayo po ba yung sinasabi nilang aswang na nakatira malapit sa talon? Tanong ni Ruel. Yun ang tawag sa akin ng mga tao. Pero sasabihin ko sa iyo, iho, hindi yun totoo. Kung aswang man ako, edi sana hindi na kita pinaabot pa dito sa kubo. Tugon ni Tandang Ubas. Ano po bang ginagawa nyo dito? Hindi ba kayo nahihirapan? Nakatira kayo sa ganitong uri ng lugar. Malayo sa sibilisasyon. Walang kahit sinong pwedeng mahinga ng tulong kung sakali. Wika ni Ruel. Maraming tutulong sa akin dito. At isa pa, mas gusto ko ang buhay na tahimik. Ayoko ng ingay na gawa ng mga tao. Masyadong masakit sa tenga. Wika ni Tandang Ubas. Sa hindi malamang dahilan, tila sang-ayon si Ruel sa sinasabi nito. Masyado nang magulo ang kapatagan, puro dumi na din ang paligid. Masyadong naaliw si Ruel sa pakikipag-usap. Hindi na nito namalayang madilim na. Bigla itong nataranta, akmang lalabas na ng kubo, nang biglang pigilan ni Tandang Ubas. Sandali lang, iho. Hindi ka maaaring lumabas ng kubo sa ganitong oras. Madilim na.
Nagkalat na sa paligid ng mga nilalang na kumakain ng laman ng tao. Ito ang oras ng kanilang paghahanap ng makakain. Wika ng matanda. Muling naupo si Ruel at nabalisa dahil alam nitong nag-aalala ang kanyang lolo Tasyo. Naku po, siguradong mamamatay sa pag-aalala ang lolo ko. Paano po yan? Wika ni Ruel. Kumalma ka. Hindi na sila lalabas ng tahanan para hanapin ka. Lalong-lalo na sa ganitong oras. Walang sino man ang nangangahas na pumasok sa bahaging ito ng kagubatan. Lalo na kapag lumubog na ang araw. Dito ka muna magpalipas ng gabi. Wika ni Tandang Ubas. Wala namang nagawa si Ruel, kundi sundin ang sinabi ni Tandang Ubas. Natatakot din itong umalis sa lugar matapos ang lahat ng mga nasaksiyan. Samantalang sa tahanan naman, hindi magkamayaw ang mga pinsan at syuy ng binata sa nangyari. Sinisisi ng mga ito si Benji dahil pinabayaan nito si Ruel. Tama na ang sisiyan. Hindi natin mahanap ang pinsan nyo sa ganyang paraan. Masyado nang mapanganib kung susuong tayo sa kagubatan ngayon. Ipagpabukas na lang natin ang paghanap. Alam kong makakahanap ng paraan si Ruel upang maging ligtas. Wika ni Tatang Tasyo habang inaawat ang mga pinsan ng binata. Kinuyog ng mga ito si Benji dahil pinabayaan nitong mawala sa kagubatan ang binata. Kinabukasan, maagang naganda sina Edwin upang puntahan ang lugar kung saan iniwan ni Benji si Ruel. Pagdating sa lugar, hindi na nagsayang pa ng oras ang pangkat. Dali-daling naganap ng palatandaan ang mga ito. Sa kasamaang palad, walang anumang bakas na naiwan sa lugar si Ruel. Dito ko lang siya iniwan sa punong to eh. Natatandaan ko yung lahat ang sabi ko. Kukuha lang ako ng mga dahong pampausok. Tapos bigla na lang siyang nawala dito eh. Wika ni Benji habang iniikot ang tingin sa paligid. Balik tayo sa lugar ni Ruel. Ruel! Iho, kumisig ka na. Mukhang nandito na mga kamag-anak mo, hinahanap ka. Wika ni Tandang Ubas. Dali-dali namang bumangon ang binata at lumabas ng kubo. Nasan po sila, Manong? Wala namang tao dito eh. Tugon ni Ruel. Malayo sila sa kinaroroonan natin. Mukhang naroon sila ngayon sa lugar na pinagmulan mo kahapon. Wika ni Tandang Ubas. Dali-daling nag-ayos ng gamit si Ruel. Kailangan nilang malamang nandito ako. Teka, sandali lang. Delikado kung papupuntahin mo sila sa lugar na ito. Masyadong maraming nilalang ang magagambala. Tahakin mo ang daanang ito. Mararating mo ang lugar kung saan ka iniwan ng kasama mo kahapon. Wika ni Tandang Ubas. Maraming salamat po, Manong. Mauna na po ako Wika ni Ruel. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalis, may inabot sa kanya si Tandang Ubas. Maliit na kulay itim na sisidlan. Naglalaman ng ilang buto ng isang uri ng halaman. Dalin mo to. Para kung sakaling naisin mong makabalik sa lugar na ito, hindi ka maliligaw. Sige na, puntahan mo na ang mga kasama mo. Wika ni Tandang Ubas. Dali-dali namang tinahak ni Ruel ang daan na itinuro ng matanda. Ilang minuto lang, natanaw nito si Edwin at ang iba pang mga pinsan. Dali-dali niya itong tinawag. Laking pasasalamat ng mga ito dahil ligtas ang binata. Saan ka ba nagpunta, pinsan? Alam mo bang hindi nakatulog si Lolo Tasyo?
Buti na lang ligtas ka. Ano, may masakit ba sa'yo? Tanong ni Edwin. Wala naman pinsan. Pasensya na kung nag-alala kayo ha. Sana din wag yung sisiin si Benji. Ako naman yung may kasalanan eh. Wika ni Ruel. Ngunit huli na ang lahat dahil puro pasana ang mukha ni Benji. Naku po, nakatikim na yan sa iba nating mga pinsan eh. Ang mabuti pa umalis na tayo dito bago pa tuluyang bumagsak yung ulan no. Tugon ni Edwin. Pagdating sa tahanan ni Tatang Tasyo, hindi magkamayaw ang matanda. Laking pasasalamat nito dahil ligtas na nakauwi ang apo. Saan ka ba nagpuntang bata ka? Alam mo hindi ako nakatulog buong gabi. Iniisip ko kung paano ka na at baka nilapa ka na ng kung anong nilalang doon. Wika ni Tatang Tasyo. Pasensya na po kayo sa katigasan ng ulo ko, Lolo. Hayaan niyo po hindi na mauulit. Nga pala, nakita ko na po yung lugar eh. At parang alam ko na din ang totoong dahilan ni tatay kung bakit niya binili yung lupa. Wika ni Ruel. May dahilan ng iyong ama na tanging siya lamang ang nakakalab. Kung ano man yon, alam kong para din sa ikabubuti ng lahat. O siya, maglinis ka ng katawan at magbihis para magamot ko yung mga sugat mo. Wika ni Tatang Tasyo. Punong-puno ng maliliit na sugat ang katawan ng binata dahil ito sa limatik at ilang galos na mula naman sa mga halamang nadadaanan. Hindi nito nabanggit kay Tatang Tasyo ang pakikipag-usap kay Tandang Ubas. Maging ang ibinigay nitong mga buton ng halaman, nilihim din ng binata. Nang sumunod na araw, muling naisipan ni Ruel ang bumalik sa lugar. Ngunit sa pagkakataong iyon, mag-isa siyang naglakad. Nagdala ng ilang perasong dilata at mga pagkaing hindi madalas matikman ni Tandang Ubas, kagaya ng tinapay at kung ano-ano pa. Medyo natatakot pang pumasok ang binata sa lugar. Ito ang kauna-unahang pagkakataon. Susuong siyang mag-isa sa daanan papunta sa talon. Ngunit laking gulat ng binata dahil walang nilalang ang nagpakita sa kanya. Hanggang sa marating nito ang tahanan ni Tandang Ubas. Nakabukas ang pintuan, ngunit walang tao sa loob ng bahay. Naupo sa atangan si Ruel. Ilang sandali pa dumating si Tandang Ubas. May hila-hilang maliit na biik ng baboy ramo. Aba, tignan mo nga naman. Mag-isa kang pumunta sa lugar na ito. Kamusta? Tanong ni Tandang Ubas. Mabuti naman po ako, Manong. Kayo po ba? At saka para saan po yung biik na yan? Tanong ni Ruel. Ito ba? Kinuha ko dun sa patibong na ginawa ng mga mangaso. Sa kabila ng mga babala sa kanila, may ilang pa ding nangangahas na pumasok eh. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko maiwan ang gubat na ito. Wika ni Tandang Ubas. Oo nga po eh. Kahit doon banda sa kabilang ibayo, maraming mangangaso yung pumapasok doon eh. Pero mailap na masyado mga hayop kaya wala silang nahuli. Wika ni Ruel. Napansin naman ng matanda ang dala nito. Kaya naman kaagad niyang pinuna. Mukhang nagbaon ka pa. Ano ba yung dala mo? Tanong ni Tandang Ubas. Binuksan ni Ruel ang dalang bag. Ay, oo nga pala. Para po sa inyo, Manong. Wala ko maisip na pwedeng ipasalubong sa inyo eh. Saka kung ayos lang sana, gusto kong manatili dito kahit ilang araw para lalo kong maunawaan ang dahilan nyo sa pananatili. Tugon ni Ruel. Nagtaka ang matanda sa mga sinabi nito. Hindi ko maunawaan kung bakit mo ginagawa to.
Batay sa obserbasyon ko sa'yo, lumaki ka sa marangyang pamumuhay. Nasanay ka sa syudad. Kaya ang ipinagtataka ko, anong ginagawa ng isang kagaya mo sa kabundukan? Tanong ni Tandang Ubas. Ang totoo, Manong, hindi ko nga rin lubusang maintindihan yung sarili ko. Binili kasi ng tatay ko yung lupang to eh. Nasakop ng tinitirahan nyo. Maging yung talon, sa gawing baba, kasama yun sa buong sukat. Nagpunta po ako dito para tignan ng lugar. Pero may kung anong puwersang humahatak sa akin eh. Kaya nandito po ako ngayon. Wika ni Ruel. Napangiti na lang si Tandang Ubas sa sinabi ng binata. Alam mo, marami nang nagtangka na bilhin ang lugar na ito. At sasabihin ko sa iyo ang katotohanan, madalas sa mga yon hindi natutuloy dahil na din sa mga nangyayari. Kilala ko ang tatay mo. Mabait na tao si Mario. Wika ni Tandang Ubas. Bagay na hindi nabanggit sa kanya ng ama bago ito umalis. Kung ganun po, nagkita na pala kayo ni tatay noon? Tanong ni Ruel. Hindi lang nagkita. Kung alam mo lang, halos naging palaruan ng iyong amang lugar na ito nung kabataan niya. Kaso lumipas ang panahon. Ang dating paslit na nakilala ko, may sarili ng buhay. Wika ni Tandang Ubas. Ayon pa dito, nasaksihan ni Mario ang lahat ng kahiwagaan sa lugar na yun. Napamahal siya dito, maging sa mga nakakatakot na nilalang na nakita ni Roel. Kung ganun, malapit po pala talaga sa inyo si tatay. Bakit hindi niyo naman sinabi sa akin nung una ako magawi dito? Tanong ni Roel. May pagkakataon para sa lahat ng bagay, Otoy. Nararamdaman kong hindi yun ang tamang oras para sabihin sa iyo ang lahat. Alam kong darating ang panahon, pupunta ka dito. Isa yon sa ipinangako sa akin ng iyong ama. Wika ni Tandang Ubas. Ganun po ba? Masaya ako, Manong, naging magkaibigan pala kayo ni tatay. Muling wika ni Ruel. Isang bagay pa ang sinabi sa akin ng iyong ama. Nung bata pa siya, ayon sa kanya, bibili niya ang buong gubat na ito para pangalagaan laban sa mga masasamang tao. Mukhang nagkatotoo ang pangako niyang yon. Wika ni Tandang Ubas. Nang mga sandaling iyon, dala-dala ni Roel ang papeles sa lupa. Binili niya ito mula sa isang mayamang negosyanteng unang nakabili. Kaso hindi nila napakinabangan dahil na din sa mga kababalaghang nangyayari. Ito po ang mga dokumentong magpapatunay na pagmamay-ari ni tatay ang lupa. Kahit yung pamahalaan walang magagawa. Nakapangalan to kay... Teka, bakit nakapangalan sa akin? Nagulat si Roel nang mabasa ang kabuuan ng dokumento. Hindi nito inaasahang nakapangalan sa kanya ang lupang binili ng ama. Bukod pa sa dokumento, may sulat pa na nakasiksik sa mismong loob ng sobre. Ito ang nilalaman ng sulat. Roel, matanda na ako at maaaring hindi na magtagal sa mundong ito. Pasensya na kung ikaw ang napagdiskitan ko na gawin ng bagay na to ha. Pero sana maunawaan mo. Ito ang pangarap ko simula nang magkaisip ako eh. Ang lupang nakasaad sa dokumento, pinangalan ko sa iyo. Dahil nais kong ikaw ang magpatuloy ng pangarap na yun. Inubos ko ang lahat ng naipon ko sa ilang taong pagtatrabaho para lang mabayaran ang lupang ito. At ngayon, ito na lang ang nalalabi nating kayamanan. Alam kong hindi ka lumaki sa material na bagay. Alam ko ding walang halaga sa iyo ang yaman. Ang mali ko lang, hindi kita minulat sa buhay na nakagisnan ko.
Sana hindi ka nahihirapan ngayon. Kahit ganun pa man, alam kong mahanap mo sa sarili mo ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Kung hindi mo mahanap ang kasagutan, tumingin ka sa kapaligiran. Nagmamahal, tatay. Hindi na malaya ni Roel na tumutulo na ang luha niya. Matapos basahin ang sulat, tinignan nito si Tandang Ubas. Tatang, simula ngayon, walang ibang makakapasok o makakagalaw ng kahit ano sa lupaing ito. Pinaghirapan to ng tatay ko eh. Hindi ko hahayaang mauwi sa lahat ng pagsasakripisyo niya. Wika ng binata. Napangiti naman si Tandang Ubas. Inaya itong lumabas ng kubo. Napatras ang binata nang makitang nagtipon ang iba't ibang nilalang sa labas ng bahay. Ano pong ginagawa nila dito? Tanong ni Roel. Ano pa nga ba? Binabati ang kanilang bagong kaibigan. Huwag kang matakot. Sila ang mga espiritong nangangalaga ng kalikasan, partikular sa lugar na ito. Bawat isa sa kanila may papel na ginagampanan. Siguradong kapag nagtagal, masasanay ka din. Muling wika ni Tandang Ubas. Hawak-hawak nito ang balikat ni Roel. Nakikita nito ang lahat ng uri ng nilalang na naninirahan sa kagubatan. Kahit ang pinakamaliit na elemento ay naroon upang bumati sa kanya. Nang maglakad si Tandang Ubas, lumuhod ang mga nilalang na nasa lupa. Ibinuka naman ng mga nilalang na nasa himpapawid ang kanilang mga pakpak bilang magbigay ng papugay. Ano pong ginagawa nila? Bakit parang sinasamba ka? Tanong ni Roel. Normal lang ang kanilang ginagawa, lalo pa kapag karap nila ang kanilang prinsipe. Wika ni Tandang Ubas. Nanlaki ang mga mata ni Roel nang biglang lumitaw sa harapan niya ang isang matipunong lalaki. Sino ka naman? Nasaan si Tandang Ubas? Wika ni Roel. Ako pa rin si Tandang Ubas. Nasa totoong anyo lang. Pero hindi ako maaaring magtagal sa ganitong itsura pag nandito ko sa mundo nyo. Nais ko lang ipakilala ang totoo kong pagkatao, kagaya ng ginawa mo. Wala kang itinago sa akin. Malinis ang hangarin mo. At higit sa lahat, mabuti ang iyong puso. Kaya walang dahilan na ilihim ko sa iyo ang tunay kong pagkatao. Tugon ng nilalang. Ilang sandali pa, bumalik ito sa anyong matanda. Pwede ba, huwag ka na sanang magbago ng anyo. Masanay ako sa itsura mong yan eh. Nakakatakot pala yung totoo mong anyo no. Ang laki mong tao. Nagliliwanag pa yung mga mata mo. Wika ni Roel. Tumawa ng malakas ang matanda. Sa kalagitnaan ng masayang pag-uusap, nakarinig ng malalakas na putok ng baril si Roel. Mga mangangaso, malapit lang sila sa busay. Mga kasama, magsipagtago kayo. Dali-daling nagpulasan ang mga nilalang. Ngunit nanlumo si Roel nang makita ang isang usa. Nakahandusay ito sa lupa. Akmang lalapitan na sana niya ito, ngunit pinigilan siya ng matanda. Huwag kang lalapit sa kanya, Roel. May mga taong nasa paligid. Paniguradong ang usang yan ang punterya nila. Wika ni Tandang Ubas. Bahagyang umatras si Roel. Mula sa masukal na bahagi ng gubat, lumitaw si Benji kasama ang ilan pang kalalakian. Hindi nga ako namamalikmata nang makita kitang papunta dito, Roel.
Alam mo bang malaki ang kasalanan mo sa akin? Pinalampas ko lang lahat ng yon dahil natatakot akong magulpi ng pamilya mo. Pero ngayong wala na sila at nag-iisa ka, hindi na ako magdadalawang isip na gantihan ka. Wika ni Benji. Bakit mo ginagawa to, Benji? Wala namang kinalaman ng mga hayop sa galit mo ah. Dapat ako na lang yung ginantian mo. Tanong ni Ruel. Sa ating dalawa walang kinalaman. Pero para sa mga mangaso, lahat ng hayop na makukuha nila, mahalaga. Tugon ni Benji. Mukhang nagkamali kayo ng pinasok na teritoryo. Wika ni Tandang Ubas. Bagay na ikinagulat naman ni Benji. Matunog sa bayan na aswang si Tandang Ubas. Inutusan nito ang mga kasamang patayin ng matanda. Mukhang siniswerte ako ngayon ah. Makakaganti na ako sa'yo. Mapapatay ko pa ang taong binansagan nilang aswang. Siguradong kikilalanin ako sa bayan. Muling wika ni Benji. Tinutukan ng mga kalalakihan ng barelang matanda. Akmang magpapaputok nang biglang humarang si Ruel. Nakalabit ng isa sa mga kalalakihan ang gatilyo dahilan para tamaan ang binata sa dibdib. Bumagsak si Ruel sa lupa at ang huling bagay na nakita nito bago tuluyang mawala ng ulirat. Itinaas si Tandang Ubas ang kanyang kamay. Kinuyog ng napakaraming mabangis na nilalang ang lahat ng mga mangaso. Unti-unting nagdilim ang paningin ng binata at lumamig ang pakiramdam. Sa isip ni Ruel, yun na ang katapusan. Ngunit nagising itong nakaiga sa mahabang higaan. Purong puti ang paligid. May ilang aparatos na nakakabit sa kanyang katawan. Mabuti naman at nagising ka. Natagpuan ka naming walang malay sa tabi ng daan eh. May dugo ka sa dibdib. Akala namin patay ka na. Wika ni Tatang Tasyo. Biglang naalala ng binata ang nangyari. Hinawakan nito ang dibdib. Laking gulat nang makapang wala itong sugat. Ano pong nangyari? Nasaan po yung sugat ko? Lolo, nasaan po si Tandang Ubas? Wika ni Ruel. Sinong Tandang Ubas? Mukhang hindi pa nawawala yung epekto ng gamot sa katawan mo, iho ah. Magpahinga ka muna ha. Tatawagin ko lang yung doktor. Nga pala, maya-maya lang nandyan na ang nanay at tatay mo. Wika ni Tatang Tasyo. Sobrang gulo ng isipan ni Ruel ng mga sandaling iyon. Malinaw sa kanya ang mga pangyayari. Ngunit hindi niya malaman kung paanong nawala ang sugat nito sa dibdib. Ilang sandali pa dumating na ang doktor. Pinaliwanag nito ang nangyari. 3 araw na siyang walang malay. Masyado nang mahina ang tibok ng puso. Sa hindi malamang dahilan, sobrang baba ng presyon ng dugo nito nang dumating sa ospital. Ngunit wala namang makitang dahilan ang mga doktor. Walang sugat o kahit anong indikasyon na maaaring maging dahilan ng pagkaubos ng dugo ni Ruel. Bakit po ba ayaw niyong maniwala sa akin, Lolo? Nabaril nga po ako sa dibdib. Wika ng binata. Ngunit ayon sa doktor, bahagi lang ito ng epekto ng gamot na pinainom sa kanya. Idagdag pa ang mabilis na bababang presyon ng dugo. Hindi na nakipagtalo pa ang binata. Ilang sandali pa dumating na ang kanyang mga magulang. Ruel anak, kumusta ang pakiramdam mo? Sana pala hindi na kita inutusang pumunta dito eh. Tignan mo tuloy, napahama ka pa. Wika ni Mang Mario.
Maayos naman po yung pakiramdam ko, Tay. Pero sandali lang po. Pwede ko po ba kayo makausap? Tayong dalawa lang. Wika ni Ruel. Naglabasan sa silid ang mga kamag-anak. Alam ko na ang nangyari sa'yo. Binabati kita, anak, ha? Huwag mong alalahanin si Tandang Ubas. Nasa maayos na kalagayan ng engkantong yun. Siya din ang gumamot sa sugat mo. Para kasi sa kanya, karapat-dapat ka sa ikalawang pagkakataon, kaya huwag mo itong sasayangin. Wika ni Mang Mario. Napangiti naman si Ruel dahil napatunayan nito na hindi siya nababaliw. Sinasabi ko na nga ba eh. Ay, aray ko, ang sakit na. Huwag ka munang masyadong malikot kasi. Panlabas na sugat pa lang ang gumagaling. Sariwa pa ang nasa loob. Nga pala, ang nagdala sa'yo sa ospital, ang mga bago mong kaibigan. Nagkatawang tao sila para madala ka sa gilid ng daan. Sinabi sa lolo mo yung mga nangyari. Pagkatapos nun, binura ang ilan sa mga alaala ng lolo mo para na din sa kapakanan mo. Muling wika ni Mang Mario. Ilang araw ang lumipas. Tuluyang nakalabas ng ospital si Ruel. Nagpa siya itong bumalik sa lupang binili upang bisitahin si Tandang Ubas. Pagdating sa lugar, napansin ni Ruel ang ilang kataong nagsusukat at sa gawing dulo, nakatayo na ang bakod na magsisilbing harang para sa mga mangaso. Sa wakas, natupad na din ang pangarap ng kanyang ama. Masaya ang binatang naging bahagi siya nito. Sa paglipas ng taon, lalong yumabong ang bahaging iyon ng kagubatan. Pinagbawalan din ang mga taong pumasok sa lugar. Dahil dito pinakakawalan ang mga hayop na nanganganib ng maubos. Naging advokasya ng binata ang ganitong gawain dahil na din sa nakita nitong kagandahan ng hindi nagagalaw na kalikasan. Sa kasalukuyan, naninirahan sa syudad ng Davao ang binata. Pinili nitong iwanan sa pangalaga ng probinsyal na pamahalaan ang kanilang lupain para na din mas lalong mabantayan. At gaya ng ginawa ng kanyang ama, bumili ng malawak na lupain ang binata upang gawing santuaryo ng mga hayop na nanganganib ng maubos. Tila pinag-aadya ng panahon na umayon kay Ruel ang swerte. Dahil hindi lang sa dalawang probinsya nagkaroon ng ari-arian, ang noon ay nasa 45 taong gulang na si Ruel. Maging sa iba pang lalawigan ng bansa, partikular sa Bukidnon. Ginawa niya ito bilang panata at pangakong patuloy na pangangalagaan ng kalikasan para sa susunod pang mga henerasyon. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ni Ruel. Magsilbing paalala sa atin. Pangalagaan ang ating kalikasan. Ito ang pinakabiyaya na ibinigay sa atin ng Amang Maylikha. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo nananatiling ligtas sa iba't ibang uri ng sitwasyon. Lalong-lalo na ang kagubatan. Ito ang nagsisilbing depensa nating mga tao sa kapatagan. Naway pangalagaan natin ito. Hindi lang tayo ang naninirahan sa mundo. Nariyan ang iba't ibang uri ng elemento at nilalang. Naway nagustuhan ninyo ang ating kwento. Ito na mga kabayan yung bago nating packaging ng haplas. Makikita nyo dito, meron siyang coconut sa gitna, tas may kamay. Yun yung symbol ng coconut sa haplas. Sa kalagay dyan, konsagradong langis 100 ml. Sa ngayon, ang total na nasold ng products natin ay nasa 100 pieces. Di ko alam kung meron pang stocks. Kung meron pa, i-grab nyo na kasi paubos na yung kaagad. Kung maubusan man kayo, siguro next week na uli ako mag-update kung meron pa tayong, kung makapag-produce kami kaagad. Pero kung meron pa, i-grab nyo na kasi mabilis maubos to. Yun lang, maraming salamat. Yan, tinan nyo yung tsura, sobrang ganda.